umaga po sa bawat isa. So, basahin ko lamang po itong talata sa Titus chapter 3 verses 4 to 7. So, but when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. So napakaganda po nitong talata na ito kung paano tayo niremind sa kabutihan ng at sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay malaya na nakakasamba at nakakalapit sa Kanya. At meron tayong living hope, di ba? Na meron tayong inaasahan na eternal life dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya kung meron nga tayong pinaka-aasamin dito sa mundong ito ay yung pakamahalin natin ang Diyos dahil higit siya na nagmahal sa atin. Amen po? Amen. Sige, pauwitin po natin itong higit sa lahat. Nagpapasalamat ang puso kong ito sa Diyos sa kabutihan at sa katapatan mo. Di karapat-dapat ang isang katulad ko, ngunit ako'y nilinis at tinago, kaya aawit sa'yo. Nagpapasalamat ang puso kong ito, o Diyos sa kabutihan at sa katapatan mo. Di karapat-dapat ang isang katulad ko, ngunit ako'y nilinis at pinago, kaya aawit sa'yo. Sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Amen? Hindi natatakot sa lubungin man ang bagyo, sa piling mo ay may masisilungan ako. Ano man ang mangyari ay magtitiwala ako. Jesus, walang maghihiwalay sa akin at sa'yo. Hindi matatakot! Hindi matatakot sa lubungin man ang bagyo. Jesus, sa piling mo ay may masisilungan ako. Ano man ang mangyari ay magtitiwala ako. Jesus, walang maghiwalay sa akin at sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Wala na mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala na nga mas higit, wala na mas lalabis
sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Kayo nga po, higit sa lahat. Higit sa lahat. Sabay-sabay po tayo, higit sa lahat. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko. Di po, napakaganda nung awitin na yon, di ba? Talagang higit sa lahat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At talagang napakaliwanag ng kinabukasan natin dahil sa biyaya na naranasan natin mula sa Panginoon. Kaya patuloy po na siya ay ating awitan, pasalamatan at sambahin ngayong umaga na ito as we sing this song. Aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, laging laan. Mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, laging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako mananahan. Minsan pa po, Panginoon. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Yes, Lord, kabutihan mo. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang.
kailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Sige pa, pwede po bang ibuka natin yung ating mga labi at bigyan natin ng papuri ang Panginoon habang inaalala natin kung gaano siya naging kabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano tayo naligtas sa tiyak na kapahamakan. Kung ano yung ginawa niya, kaya tayo narito sa kalagayan natin na ito.
Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lord, nakikita mo po yung kalagayan ng puso namin sa mga oras na ito, Lord. Nakikita mo, Lord, kung gaano kami nagpapasalamat, O Lord, sa ginawa mong pagliligtas sa amin, O Lord. Napakaganda po ng mga awitin na inawit namin, Panginoon. Na alam namin, Lord, talagang kung hindi mo kami natagpuan, Lord, sa tiyak, nakapahamakan ng tungo namin. Pero salamat, Panginoon, maraming salamat na ibinuhos mo yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo, yung kaawaan mo, Panginoon. Kinahabagan mo kami, Panginoon, sa kalagayan namin, Panginoon, na kami ay mga makasalanan, O Lord. At salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig na iyong pinakita sa amin, Lord, nararanasan namin ngayon yung biyaya mo, Panginoon. Nararanasan namin ngayon yung buhay na kasama ka, O Lord. Dahil alam namin, Lord, walang kasing pighati ang buhay na hindi ka kasama, O Lord. Kaya, Lord, dalangin po namin sa bawat isa, Lord, na sa bawat araw ng aming mga buhay ay patuloy na naisin namin na talagang yung buhay namin ay mailaan namin sa iyo, O Lord. Mailaan namin sa paglilingkod sa iyo, sa pagsamba sa iyo, O Lord. At nawa, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin, Lord, ang lagi namin isipin, Panginoon, ay yung makakapagbigay sa iyo ng kaluguran at karangalan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba at pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. And sige po, para po sa ating scripture reading, sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 9 verses 1 to 10. Yan. So, dalawahan po ang ating pagbabasa. Ako po muna sa first two and then kayo po sa mga susunod. At dun sa last two verses ay sabay-sabay po tayo. So, verse 1 and 2. Now, even the first covenant had regulations for worship, an earthly place of holiness. For a tent was prepared, the first section in which were the lampstand and the table and the bread of the presence. It is called the holy place. Behind the second curtain was a second section called the most holy place, having the golden altar of incense and the ark of the covenant, covered on all sides with gold, in which was a golden urn holding the manna, and Aaron's staff that budded, and the tablets of the covenant. Above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. These preparations having thus been made, the priests go regularly into the first section, performing their ritual duties. But into the second only the high priest goes, and but once a year, and not without taking blood, which he offers for himself and for the unintentional sins of the people. By this the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet opened as long as the first section is still standing. Verses 9, which is symbolic for present age. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper. Verse 10, sabay-sabay po tayo. But deal with only with food and drink and various washings, regulations for the body imposed until the time of Reformation. Blessed be the reading of God's Word. Maaari na po tayong makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito ay nagpapatuloy po tayo sa ating ginagawang pag-aaral at tayo po ay nasa aklat ng Hebreo. So tayo po ay nasa kabanatang 9 na, no? Chapter 9. At atin pong tatalakayin ngayon simula verse 1 hanggang verse 10. At mula po sa talatang ito ay ipinakita yung earthly way of worship.
Ang tao po, simula nang bumagsak sa kasalanan, no? Ito po sa pamamagitan ng ating representative at that time, si Adan. Ang tao po, ang buong lahi na sumunod kay Adan ay napahiwalay sa Diyos, lumayo sa Diyos, nagrebelde sa Diyos. Pero sa kabila po ng mga pangyayaring yun, ang Diyos po ay hindi umalis. Sapagkat patuloy po na ang Diyos ay umaabot sa sangkatauhan sa kabila ng ating kalagayan bilang makasalanan at palaging lumalayo, nagre-rebelde sa Diyos, ang Diyos po ay naging nanatiling malapit sa atin. At para maging malapit ang Diyos sa atin, nag-provide ang Diyos ng mga pamamaraan. Naalala ko po, pagka ikaw nagkasugat at isang malalang pinsala ang natamo mo, nilalapatan ito nung tinatawag na first aid. Di ba? Para hindi lumala o hindi dumugo ng gusto yung sugat. No? First aid. Pero yung first aid na yon, pansamantala lang. Dapat dalhin ka pa rin sa pagamutan upang malunasan yung karamdaman mo. Ang Diyos po, dahil gusto niyang maging malapit sa atin, nag-provide siya ng first aid upang manatili ang kanyang presensya at ang tao ay manatiling may pakikipag-ugnayan sa kanya. At dito po sa kabanatang ito ay makikita po natin yung earthly way of worship. Pero itong earthly way of worship, ito po ay first aid na paraan upang lumapit sa Diyos. Sapagkat sa takbo ng mga pangyayari, ang Diyos ay nagbigay ng tunay na paraan at kaganapan upang tayo ay totoong makalapit sa Kanya. At dito po sa chapter 9 ay ipapakita po yung earthly way of worship. At sa susunod na kabanata at susunod na mga talata, makikita naman po natin yung heavenly way of worship. Kumbaga yung fulfillment na hindi na first aid kundi eto na yung talagang paraan upang makalapit sa Diyos. Pero bago natin pag-usapan yung talagang paraan ng paglapit sa Diyos, magtungo muna tayo dito sa earthly way of worship. So mula po sa mga talatang ito, makikita po natin, ni-review yung Levitical way of worship. No? Ito yung band-aid. Sapagkat sa dinami-dami ng mga tribo, mga lahi ng tao nung mga panahon ni Moises, o maging sa panahon pa lang ni Abraham, ang Diyos po ay nagpakilala sa ilang mga tao lang. At dito lamang sa bansa na kung saan si Moises ay namumuno. At nung ang Panginoon ay nagpakilala sa kanila, ipinaalam ng Diyos yung pansamantalang paraan ng paglapit sa Kanya. And let us review. No, ito pong bahaging ito ay inaalala yung paraan ng pagsamba sa Panginoon. Pero ang writer po ng Hebrew hindi natapos doon sapagkat ipinaunawa niya rin anong resulta ng ganitong uri ng worship. No? So makikita natin yung result of Levitical way of worship. So tingnan po natin kung paano ito pinaalam sa atin mula sa mga talatang ito na tayo po sumasamba sa Panginoon, pero bago natin makilala ang tunay na Diyos, mas magandang sabihin, bago magpakilala sa atin ang tunay na Diyos, marami sa atin ang paraan ng pagsamba sa pamamagitan ng paraan ng tao. At ito nga po, yung mga Levites, ito po'y paraan ng Diyos, pero pansamantala lang dapat. Kaya lang ang problema sa mga sinulatan dito sa Hebreo, yung pansamantalang paraan, gusto nila, ito na yung permanenteng paraan. No, ang akala nila, ito na yung permanenteng paraan. Pero sabi ni Lord, hindi yan. At dito po, sa mga talatang ito, ipinapaunawa, bakit pansamantala lang yung epekto ng mga ganitong gawain. So tignan po natin. Una, let us review
ito pong Levitical way of worship. Sabi po sa verse 1, now even the first covenant had regulations for worship. So makikita po natin dito na nung unang nakipagkasundo ang Diyos dito sa pansamantalang pamamaraan ng paglapit sa Kanya, meron na siyang instruction kung paano lalapit sa Kanya. Ito nga po yung babala. No, sa aklat ng Levitico 18:3-4, sabi po ng Panginoon, sa pamamagitan ni Moises, sabing ganon, sa mga Israelita, huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o ang mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. So makikita po natin dito na mayroon ng kaugalian ang mga tao sa Ehipto, kung saan nabihag ang mga Israelita, at yung lugar na pupuntahan ng mga Israelita, ito yung lugar ng Promised Land, yung mga Canaanites, meron na silang paraan ng paglapit sa Diyos. Pero alam naman natin, hindi totoong Diyos ang mga sinasamba sa Egypt at maging ng mga Canaanites. At anong sabi ni Yahweh? Huwag niyong gagayahin. At sabi sa verse 4, ang sundin ninyo'y ang mga kautusan at tuntuning ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. So mismong si Yahweh ang nagsalita at nagsabi, ano ang dapat nilang gawin upang sila ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. So nagsalita ang Diyos. Kung may sinabi na si Yahweh na gusto niyang paraan ang pagsamba, gagawa ka pa ba ng ibang paraan ng paglapit sa Diyos? Yan po ang problema ng maraming mga relihiyon na tinayo ng tao. Mga relihiyon na hindi matapat sa pag-unawa sa salita ng Diyos. Yung paraan nila, hindi pala sinabi ni Yahweh. Hindi pala ito yung paraan na gusto ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, sa una pa lang na pakikipagkasundo niya, meron na siyang rules and regulation na nabanggit. At eto po, sabi pa, and an earthly place of holiness. So, merong lugar kung saan doon ka lang pwede sumamba sa Diyos. No? May specific place na nabanggit. So, hindi kung saan-saan ka sasamba, kundi meron lang espesyal na lugar na tinalaga ang Diyos na doon lang pwede nilang makatagpo ang Diyos. No? At yun ang sinasabi dito sa Hebreo. At kung babalikan natin ang panahon nila, ganito po yan. No? Dahil sila'y naglalakbay, hindi sila pwede magtayo ng permanenteng structure. Kaya tent ang kanilang nilalagay. At mapapansin nyo dyan sa tent na yan, no, mayroong sunugan ng hayop, no, yung malaking kahon dyan. At mayroon din dyan parang mayroong parang fountain o lalagyan ng tubig kung saan dyan po naglilinis yung mga nagmi-minister sa tabernakulo. Pero hindi po tayo interesado dyan sa labas, no? Sapagkat interesado po tayo doon sa loob ng tabernakulo. Ito pong tabernakulo o tent of meeting, nahahati po ito sa dalawa. So, meron itong tinatawag na holy place. Pag sinabi pong holy, yung presensya ng Diyos, nariyan. Pero, meron ding bahagi yan na tinatawag na most holy place o holy of holies. So, tingnan po natin. Sabing gano'n ng aklat ng Hebreo, itong place of worship, andito yung holy place, sabi sa verse 2, for a tent was prepared. No, itong tent, no, tabernakulo. Sa Exodo 40:34 hanggang 35, ganito po ang instruction ng Panginoon na sila'y gumawa ng tolda. At sabing gano'n sa verse 34, nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa 35, hindi makapasok si Moises sapagkat nananatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. So, yung
tent meeting na yon, mayroong karanasan si Moises ng karanasan nung panahon na pumunta siya sa bundok ng Horeb, na kung saan sa bundok ng Horeb, nung ibigay ang 10 utos, naranasan niya yung kaluwalhatian at kaningningan, karangalan ng Diyos dun sa lugar na yon. At yung parehas na karanasan na yon, naganap din dito sa tabernakulo. No, so makikita natin na itong lugar na to ay talagang binababaan ng presensya ng Diyos. No, bagamat tent lang siya, no, pero andun yung presensya ng Diyos. Dito po binanggit ano yung nandoon sa tabernakulo. The first section, no, yung di po ba dalawang hati yon. The first section in which were the lampstand and the table and the bread of the presence. So ito daw po ang mga articles na nasa loob. So andyan yung lampstand, no? Gintong lampstand po yan. Yan po ang nagpo-provide ng tanging liwanag pag pumasok ka sa loob ng tolda. And then meron ding table na ito po'y gawa sa akasya pero binalutan ito ng ginto. And then itong table na to, naroon yung tinapay, na kung saan itong tinapay na to ay nagpapaalala sa kanila kung paanong ang Diyos ay nagbibigay ng mga provisions upang sila ay magkaroon ng pamumuhay sa bawat araw. No? So nariyan po yung mga articles na yan. At sabi nga po, it is called the holy place. No po. And then, ang ikalawang bahagi, yung tinawag na most holy place. Sabi pong ganon, behind the second curtain was the second section called the most holy place. O sa ibang talata, Holy of Holies. Sa Mateo 27 at 51, so kabanatang 27-51, ito pong yung pong tela na o kurtina na nakaharang sa holy place and most holy place, ito po yung nangyari nung ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Di ba? Ang Panginoon, pinatay siya. No? And then nabuhay na muli. Nung nabuhay na muli ang Panginoon, ito po yung nangyari dun sa kurtina na yon, sa templo. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. So, dito po sa talatang ito, makikita natin na yung nagdi-divide sa holy place and holy of holies, ito po ay nabuksan nung ang Panginoong Yesus na-accomplish niya na yung pagtubos sa kasalanan. Anong pahiwatig nito? Ang pahiwatig po nito, bukas na ang pintuan upang ang tao ay makalapit sa presensya ng Diyos. O yung presensya ng Diyos ay mararanasan na ng mga mananampalataya at itong presensya na to ay wala nang magiging hadlang dahil natapos na ng Panginoong Yesus yung kanyang gampanin na pagtubos sa kasalanan. Pero nung mga panahon na to, nandun pa po, nananatili yung tabing na to nung panahon ni Moises. At itong tabing na to ay talaga namang very limited yung mga taong pwedeng lumapit. At kung ikaw ay ordinaryong tao, wala kang karapatan na maging malapit sa presensya ng Diyos. At yun po yung malaking suliranin. Tanungin ko po kayo po ba, gusto nyo po bang maranasan ang presensya ng Diyos? Napakasarap po nun. At alam po natin, no? Tuwing sumasamba tayo sa Panginoon, nananalangin, minsan nagbabasa ka ng Bible, tuwing nagkakatipon tayo, may mga pagkakataon na ramdam mo eh. Andun yung presensya ng Panginoon. At kung tutuusin, hindi lang naman sa pakiramdam. Maski hindi natin nararamdaman, tandaan nyo po, sa tuwing nagtitipon tayo sa pangalan ng Panginoong Yesus, ano sabi niya? Naroon ako.
sa inyong kalagitnaan. So nandito yung presence ng God. Dahil natapos na ng Panginoon yung kanyang gampanin sa krus. Pero nung mga panahon na to, still, no, hindi pwedeng maranasan yung ganong bagay sapagkat napaka-limited lang ng mga pagkakataon para maranasan yun at hindi lahat ng tao nararanasan yung ganong pangyayari. At dito nga po, sabing ganon, sa most holy place, nabanggit yung isang elemento na narito. Sabi pong ganon sabi ng writer ng Hebreo, sa verse 4, having the golden altar of incense. Kung titignan niyo po yung structure na ipinagawa kay Moises, no, ang sabing ganon, sa holy place, ano yung nandun? Una, yung golden lampstand. And then, andun din yung table and bread. Pero pansinin niyo po, dun sa holy place, naroon din yung altar of incense. Pero ang sabi ng writer ng Hebreo, ito daw ay nandun sa most holy place. Anong ibig sabihin? Bakit binanggit ng writer ng Hebreo na itong altar of incense ay bahagi ng most holy place? So, tingnan po natin. Maunawaan po natin na itong altar na ito po yung ginagamit na paraan at ipinaunawa na paraan ng Diyos upang yung mga taong papasok sa Holy of Holies, hindi sila mamatay. No? Tingnan nyo po. Sabi sa aklat ng Exodo, 1, and then titignan natin yung talatang 6 at 8. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya, na sunugan ng insenso. So yung altar na ito, sunugan ng insenso. No, mayroong mga insenso na sinusunog dun sa lugar na to. Sabi sa verse 6, pagkayari, ilagay ito sa labas ng kurtina ng kaban ng tipan. So talagang nasa labas siya ng curtain at ng luklukan ng awa. Kasi nga yung kabilang pintuan o yung kabilang bahagi ng kurtina, dito ko kayo tatagpuin. At ito po yung instruction. Tuwing umaga, naaayusin ni Aaron ang ilawan. No? Yung po yung golden candle na sabi pong ganon, magsusunog siya rito ng insenso. So, yung mga kandila, sisindihan niya at pananatilihin yung liwanag doon, pero habang ginagawa niya yon, dapat may insenso. No, may usok. So sabay yun na ginagawa sa umaga at sabi pang ganun sa verse 8, ganun din ang gagawin niya kung gabi. At sabi ang instruction, patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. So hindi titigil yung ganitong practice. Sisindihan yung pananatilihin yung apoy dun sa mga kandila. And then may insenso na umahalimuyak. Ano bang role nung insenso na to? Bakit kailangang may usok? Tingnan niyo po yung sabi. Sa aklat ng Levitico 16, 13 at 14. Doon sa presensya ng Panginoon, ilalagay niya ang insenso sa apoy. At ang usok nito ay papailan lang sa palibot ng takip ng kahon ng kasunduan. So imagine niyo, pag pumasok sa kabanal-banalang lugar, yung pari, kailangan mausok na mausok. At yung usok galing sa insenso. Ito po yung sabi, kaya hindi siya mamamatay. Kukuha rin siya ng dugo ng batang toro. So, pansin natin dito, kung wala yung usok, ang sabing gano'n, yung pumasok dun sa kabanal-banalang lugar, pwede siya mamatay. Ganon yon. So yung insenso pala
ito'y paglalarawan na pag pumasok yung isang saserdote o yung pinakapunong pari sa kabanal-banalang lugar, ito po yung nagtatakip sa kanya. No, naalala ko po yung mga palabas, no, yung mga ninja. Napapanood niyo po ba yung pagtataka sila sa kalaban nila, meron silang nilalaglag na biglang uusok. Pag umusok na, yung kalaban nila malilito at hindi makikita kung saan sila pumunta. No? Yung mga napapanood niyo po ba yon? So, nagiging pantakip yung usok. Ngayon, balikan natin ito. Yun po palang insenso, ito yung pantakip sa mga tao upang hindi sila mamatay. Parang ito po'y paglalarawan na hindi ka pwedeng pumasok sa kabanal-banalang lugar kung walang pantakip. At ang pantakip na sinabi ng Panginoon, itong usok ng insenso. Sa aklat ng pahayag, tingnan pa natin itong insenso na to. 8:3. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mapapansin po natin dito na maski ang panalangin natin, ito ay nakakarating sa langit dahil mayroong usok na pumapailan lang. Insenso. No? So makikita natin dito yung role ng insenso ay pantakip sa mga tao pag pumapasok sa presensya ng Diyos. Ang insenso ay isang paraan upang yung panalangin natin makaabot din sa presensya ng Diyos. So kaya kung makikita natin bakit itong altar of incense binanggit ng writer ng Hebreo na nasa Holy of Holies, kaya pala binanggit kasi ang pagbanggit nitong writer of Hebrews, ang intention niya ay yung gamit o yung function nitong altar na ito. So, dahil sa altar na to, nasunugan ng insenso, dala-dala nung punong saserdote, yung insenso na yon, lumilikha ng malaking usok upang siya ay makapasok sa kabanal-banalang lugar. So kaya pala nabanggit na ito ay nasa Holy of Holies or nasa most holy place. Tingnan pa po natin yung mga talata. Sabi pong ganon, ano pa yung nasa most holy place? No, yung pinakabanal na lugar. And the ark of the covenant covered on all sides with gold. So dun sa Holy of Holies, mayroong kahon. Pero itong kahon na to, ginawang espesyal, no, nilagyan ito ng mga ginto, no? Tinakpan ito ng ginto. Kaya po itong kahon na to, talaga namang mamahalin ito. No, bagamat ito'y gawa sa akasya, ito naman napapalibutan ng ginto, no? Ibang klase po. Pero other than that, bakit mahalaga itong kahon na to? Kasi nga po yung presensya ng Diyos doon namamalagi. Tingnan niyo po. Sa aklat ng 2 Samuel, 6 hanggang 7, ang Diyos po nagturo ng paraan kung paano bubuhatin itong kahon na to. No, yung Ark of the Covenant. Pero sa pagkakataong ito, yung mga Israelita, kasama yung mga Levita, hindi nila binuhat yung kahon ng ayon sa inutos ng Diyos. Kundi ang ginawa nila, nilagay nila ito sa likod ng parang kariton. No? May cart, and then may baka sa harapan, hinatak nila. They violated yung utos ng Diyos. Ngayon, ito yung nangyari. Nang dumating sila sa may giikan ni Nakon, no? Isang lugar po ito. So naglalakbay sila. Natisod ang mga baka at hinawakan ni Usa ang kahon ng kasunduan ng Diyos. Ano nangyari? Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Usa dahil sa ginawa niya, kaya
ano nangyari kay Usa? Pinatay siya ng Diyos doon sa tabi ng kahon. Grabe. Nahawakan lang niya. Ang intensyon naman para hindi bumagsak yung kaba ng tipan. Maganda yung intensyon. Kaya lang, dahil nga yung pamamaraan nila ay hindi ayon sa nais ng Panginoon, ito'y nagbunga ng kamatayan. Ganon din po, kung sumasamba tayo sa paraan na hindi naman inutos ng Diyos, hindi po ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung alam na natin yung paraan na nais ng Panginoon ang paglapit sa Kanya at hindi ganon ang ginagawa natin, ito po'y nagdudulot ng kawalang saysay. At sabi nga pong ganon, sa pagkakataong ito, dahil sa violation nila sa utos ng Panginoon, pinakita ng Panginoon yung galit niya. At isang Levita, si Usa, namatay. Ganon ang presensya ng Diyos dun sa kahon na yon. At mapapansin din naman natin na hindi lang yon. Sa verse 11, tingnan niyo po, nanatili ang kahon ng Panginoon sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan. Tingnan niyo, ano nangyari dun sa bahay niya? At pinagpala siya ng Panginoon, maging ang buo niyang sambahayan. Kahon lang yun. Pero dahil ang presensya ng Diyos nandoon, yun pong nangalaga at pinaglagyan ng kahon, they were blessed by God. So makikita natin dito na itong kahon na to, hindi talaga ordinaryo. Itong kahon na to ay kahon na kung saan ang presensya ng Diyos ay nananahan. Ngayon, anong laman ng kahon? Sinabi po dito sa Hebreo, in which was a golden urn holding the manna. Isa po sa instruction na binigay kay Moises upang maalala nila na nung panahon ng paglalakbay nila sa disyerto, gaano katagal sila naglakbay? 40 years. At paano sila nakakakain? Mana. At dito po sa kahon ng kaban ng tipan, isa sa pinapanatili ito pong mana na nakalagay sa gintong lalagyan. No, urn. Usually po yung urn, yan po yung pinaglalagyan ng mga abo. No, yung pong mga kine-cremate, di po ba? Nilalagay sa urn. So dito po ang inilagay yung mana na nakuha nila, na tinawag nilang tinapay na galing sa langit. Yung mana, ang ibig sabihin sa literal, ano ba ito? Ganun po ibig sabihin ng mana. Ano ba ito? Kasi hindi nila maintindihan, pero ito'y bumusog sa kanila, ito yung nag-sustain sa kanila sa buong panahon ng paglalakbay. At sabi ng Panginoon sa mga Israelita, ilagay mo ito sa kaban ng tipan upang maalala nila yung katapatan ng Diyos. At hindi lang yun ang laman. And Aaron's staff that budded. No, ano ba yung staff? Ano ba yung kahoy na yan ni Aaron? Sa aklat ng bilang, 17, 8 hanggang 10, no? Numbers chapter 17, makikita natin ano yung significance nitong baston ni Aaron na mayroong tumubo ng mga halaman. No, sabing ganon, kinaumagahan pumasok si Moises sa tolda ng kahon ng kasunduan at nakita niya na ang baston ni Aaron na kumakatawan sa lahi ni Levi ay hindi lang sumibol kundi buko pa, namulaklak at namunga ng almendo. No? Kasi yung mga baston po, 12 baston ang nilagay doon. Yung baston lang ni Aaron ang katangi-tangi na nagkaganito. At sabi po pong ganon, sa verse 10, sinabi ng Panginoon kay Moises, ibalik ang baston ni Aaron sa harapan ng kahon ng kasunduan. So itong baston na to, nanatili sa tabi
nung Ark of the Covenant. At ang mention ng Hebreo, ito ay nasa loob. Anong dahilan? Para maging babala ito sa mga rebelde na mamamatay sila kung hindi sila titigil sa pagrebelde laban sa akin. So yung baston pala ay symbol of authority of God. Yung autoridad na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga tao na pinili. At dito yung pagrebelde sa mga tao na itinalaga ng Diyos, ang sabing gano'n, ito'y pagrebelde sa Diyos mismo. At ang nagre-rebelde sa Diyos, ang sabing gano'n, pwede silang paslangin ng Panginoon. So, yung baston ay symbol of God's authority. So, kung merong mana na nagsusustain para mabuhay ang tao, meron ding otoridad na dapat magpasakop at sumunod ang mga tao ng Diyos. At hindi lang yon, the tablets of the covenant. So, ano yung tablet na yan? Sa unang hari, 8, walang ibang laman ang kahon maliban sa 2 malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb. So, literally speaking, yung nasa loob ng kahon, literal kasi figurative yung sinasabi ng writer ng Hebrew, no? Na nasa loob ng kahon yung object yung urn na may lamang mana and then yung baston. Figurative po yun, yung sinasabi ng Hebreo. Kasi nga po, kung tutuusin, yung baston, gaano ba kataas yun? No? May pinanood po akong video, sabi niya, yung baston na to, halos mga 5 feet or mahaba yung baston. Kaya hindi magpi-fit sa kahon. Yung sa size nung Ark of the Covenant, hindi pwedeng pumasok sa loob yung baston. No, kaya nga po itong baston ni Aaron nasa tabi, nakalagay sa tabi nung Ark of the Covenant. And ganun din, yung urn na kung saan mayroong mana, hindi rin po inilagay sa loob ng kahon, kundi ito po ay nasa tabi lang ng Ark of the Covenant. At dito, malinaw, sinabi, ang talagang laman lang nung kahon, nung Ark of the Covenant ay walang iba, kundi yung tapyas na bato, na kung saan yung bato na to ay sinulatan ng kamay ng Diyos patungkol sa 10 utos. Kasi the only commandment na sinulat ng kamay ng Diyos is none other than the 10 commandments. Kaya po napakahalaga ng 10 commandments. No, meron niyang kinalaman sa pamumuhay ng kanyang mga nilikha. At napakahalagang maalaala ito, kaya ito po ang nakalagay dun sa Ark of the Covenant, sa loob mismo, kung saan gumawa ng kasunduan ng Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. So ito yung tapyas ng bato ng 10 Commandments. And figuratively, sabi ng writer ng Hebreo, ito yung mahalaga na dapat ilagay sa loob ng kaban ng tipan. Ito yung nakalagay. So sa pakikipagtipanan ng Diyos, importante na maalala natin that God sustains us. Ang Diyos ang bumubuhay sa atin, tulad nung mana na bumuhay sa mga Israelita nung panahon ng kanilang paglalakbay. Pangalawa, na dapat alalahanin at huwag kakalimutan yung otoridad ng Diyos na hindi tayo dapat magrebelde sa Kanya. Dapat tayong magpasakop sa Kanya. At ang pangatlo, tandaan natin, may utos ang Diyos na dapat nating lakaran at ito ang dapat maging bahagi ng ating mga panuntunan at pamantayan sa buhay na to. At iyon ang laman ng kahon na binabanggit ng Hebreo. And then sabi pang ganon, above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Yun pong kahon ng kaban ng tipan, may takip. Yung pong takip, yung tinatawag na mercy seat. Yung mercy seat, dyan po tayo. Yan po yung figuratively, dyan tayo nananalangin sa Panginoon. Yan yung lugar kung saan
nakaluklok ang presensya ng Diyos at nilalapitan natin siya. At dun sa lugar na yon, symbolically, ang itsura na pinagawa kay Moises, meron itong kerubin. No? Yung kerubin po ay uri ng mga anghel. Yung kerubin na yan yung inatasan na magbantay dun sa paraiso upang wag nang makapasok ulit si Adan at si Eva. No? Yan po yung kerubin na yan. At itong kerubin na to, yung larawan nila, yung imahe nila, ito po yung inilagay sa ibabaw ng takip ng kahon. No? Yung kahon ay ang mercy seat. Marami pa pong ibig sabihin yung mga bagay na yan na nakalagay sa tolda. Pero sabi ng writer ng Hebreo, of these things, we cannot now speak in detail. So, hindi natin dapat elaborate pa ng husto. Kaya lang, ako po, ine-elaborate ko kasi hindi naman tayo mga Hudyo. No? Kasi nung panahon na sinulat tong Hebreo, alam nila yan, yung ganyang practice. Alam nila yan, yung ganyang posisyon. Alam nila yung nakalagay sa templo, sa toldang tipanan. Nung una, toldang tipanan kasi naglalakbay sila. Pero nung dumating yung time, nandun na sila sa permanent place. Di po ba, yung tolda na yan, ginawang isang structure ng templo. No, at yun po yung templo ni Solomon. Kaya lang, itong templo na to, ilang beses nasira pero nireconstruct. And then, sa panahon ni King Herod, nireconstruct ulit itong templo na to. At ngayon po, yung templong bato, nung AD 70, nag-prophesy ang Panginoong Yesus na yung templo na to ay mawawasak at walang matitirang bato sa ibabaw ng bato. So it happened on AD 70 na itong templo na ginawa ng tao, tunay na nawasak ito. Pero, tandaan po natin, bagamat nawasak yung physical temple, ang templo ng Diyos ngayon ay walang iba kundi yung komunidad ng mga mananampalataya. Ganun po. So tuloy pa natin itong pag-aaral natin. So nakita natin yung place of worship. Ang sumunod na pag-uusapan, yung procedures for worship. Paano ba yung pagsamba ng mga panahon na to? Sabi sa verse 6, this preparation having thus been made, the priests go regularly into the first section, performing their ritual duties. So, yung nakatalagang pari, saan siya pwedeng pumunta? Dito lang, sa first section, yung holy place. At dito po sa holy place, mayroong mga nakatalagang gawain. Nabanggit ko na po ito kanina. Yun pong tinapay na inilalagay, syempre dapat palitan. At ginagawa po nila ito weekly. No? Yung tinapay na yun, kailangan every week papalitan nila at maglalagay sila ng bagong tinapay. And then, hindi lang yun, yung ritual. Ang sumunod na gawain, kailangan yung lampara may ilaw. So, ang ginagawa ng mga priest, palagi silang naglalagay ng langis dun sa lampara para manatili yung ilaw at apoy dun sa lugar na yon. No? So, imagine niyo for whole generation, ganito yung trabaho nila. Hindi pwedeng mamatay yung ilaw na yan. And then, bukod doon, isa pang routine nila, day and night, kailangan din may insenso na umuusok palagi. So imagine niyo yung tent na yon, palaging umuusok yung lugar. So yan po yung routine na ginagawa ng pari dun sa first section. Yun namang second section, no, yung Holy of Holies, sabing ganon, but into the second, only the high priest goes, and he but once a year.
pansinin niyo po, yung Holy of Holies, madalas walang tao. Ang pwede lang pumunta doon, yung high priest, at pwede niya lang gawin yon once a year. Grabe, no? Isang beses lang sa buong taon. Kung meron tayong nakaugalian natin, Pasko, once a year. O kaya Resurrection, Day of Resurrection, once a year. No? Ang mga Hudyo, meron ding tinatawag na Day of Atonement. No? Nakatalaga yan na kung saan yung high priest pupunta dun sa tent and then papasok sa Holy of Holies at gagawin niya yung mga ritual na naka-assign sa kanya. Sabing ganun sa Exodo 10, isang beses sa bawat taon, kailangang linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa parang mga sungay na sulok nito. No? Kasi nga po mayroong part dun sa Holy of Holies na kailangan linisin talaga eh. Pero ang panlinis, dugo. Ang dugong ipapahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng susunod pang mga henerasyon dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. So, kung gusto nilang manatili yung presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan, dapat maintain nila itong altar na ito at nililinis nila sa pamamagitan ng dugo. Kaya sabi ng Hebreo, and not without taking blood. Gaano ba kahalaga ang dugo? Sa Hebreo, 22, no? Medyo unahan na natin yung mga talatang pinag-aaralan natin. Sabing ganon, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. No? At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. So, ang panlinis lang talaga ng kasalanan, kailangan mayroong mamatay. Grabe. Ganon po ang kasalanan. Ganoon ka delikado at hindi basta-basta naaalis ang kasalanan. Kailangan may pagdanak ng dugo. Kaya nga po kung nag-iisip tayo na para mabawasan ang kasalanan ko, sisimba ako. Para mabawasan ang kasalanan ko, gagawin ko tong ganito, ganito. Hindi ganun ang paraan ng batas na itinuro kay Moises. Para maalis ang kasalanan, kailangan may dumanak na dugo. Kaya kung susundin natin yung batas ni Moises, ano mangyayari? Palagi kang may kinakatay. Kailangan may palaging mamatay. Bakit? Kasi palagi tayo nagkakasala eh. Sabi pong ganon, which he offers for himself and for the unintentional sins of the people. Pansinin nyo, yung dugo, hindi lang panlinis sa altar, kundi yung inaalay nila, panlinis din ito sa kasalanan mismo ng pare. Mismong yung pare, kailangan niya maglinis sa kasalanan niya. At eto pa po, pag nalinis niya na yung sarili niya, pwede niya nang gawin yung paglilinis sa kasalanan ng iba. Pero pansinin niyo, anong uri ng kasalanan ang pinapatawad? Sabing ganon, unintentional sins. Kasalanang hindi sinasadya. No, sa Levitico 5:18, kaya't siya'y magdadala sa pari ng isang tupang lalaki na walang kapintasan mula sa kawan ayon sa halagang itinakda mo bilang handog para sa budhing may sala. So kung nagkasala ka, gusto mong mapatawad ka ni Lord, magdala ka ng iaalay mo. Magkano kilo ngayon ng karne? So, isang buong buhay na hayop ang iaalay para mapatawad ang kasalanan. Imagine niyo.
Yun nga lang ulam sa maghapon eh. Di ba? Ang hirap na bumili nung karne. How much more kung ganito yung paraan ng paglilinis? Payag ka ba? At ganito po yung mangyayari. At ang pari ay gagawa ng pagtubos para sa kanya dahil sa kasalanang hindi sinasadya na kanyang nagawa at siya ay patatawarin. Pansinin nyo, kasalanang hindi sinasadya. Ito yung pwede mong alayan o tapatan ng pang-alay para mapatawad. Paano yung kasalanang sinasadya? Yun, may mga ganyan eh. Sa batas po ni Moises, eye for an eye, tooth for a tooth. Kung ang kasalanan mo ay pagpatay, dapat mamatay ka. No, kung sinadya mo yun, dapat patayin ka din. Ganon ang batas. Pero kung hindi sinasadya, halimbawa may tumulak sa'yo, yung natulak mo rin yung katabi mo, buntis. No, buntis yung katabi mo na nakunan. So hindi mo sinasadya, nakunan siya, may batang napaslang doon sa sinapupunan, pwede kang magdala ng alay. Okay? Pag hindi sinasadya. Pero kung sinadya mo, ibang usapan na yon. At ang Diyos ang nagpaparusa. Ganon katindi. Kaya nga, sino sa inyo dito na ang gusto niyong paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng batas na ibinigay ng Diyos? Hindi lang magastos. Madami pang mga dapat gawin. Baka baliwalain na lang natin yung kasalanan natin. Di po ba? Ang hirap kasi, ang trabaho. Pero pansinin niyo po, bagamat napakamitikuloso, ang daming ginagawa, anong resulta nito? Ito pong resulta, pinaunawa sa writer ng Hebreo. Sabi nga by this, the Holy Spirit indicates. So hindi opinion ng writer ng Hebreo itong susunod na mga pangungusap, kundi ito ay kilos ng banal na Espiritu para ipaunawa niya yung mga katotohanan. Sapagkat ang kilos ng banal na Espiritu, ito po yung pribilehiyo na mayroon ang mga mananampalataya na ginamit ng Panginoon upang maghayag ng salita ng Diyos. Sabing gano'n sa 1 Korinto 2:9-10, subalit tulad ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit ipinahayag ito sa amin, no, yung mga apostol, ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, pati ang mga malalalim na bagay tungkol sa Diyos. So makikita natin dito na hindi opinyon ng writer ng Hebreo itong ginagawa niya, kundi yung isip ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, ipinapaalam sa mga pagkakataong ito. Anong resulta ng Levitical practice of worship? Tignan po natin. Una, we have an inaccessible God. Sabi pong ganon, that the way into the holy places is not yet open. Iisipin niyo po yun. Sa kabila ng nandun ng tabernakulo, nagmi-ministeryo yung mga pari, once a year pumapasok yung punong saserdote, still, ang sabing gano'n ng writer ng Hebreo, sarado ang pintuan. Wala pa rin nakakalapit sa Diyos. At tinalakay po yan, no? Nabanggit na yan ng writer ng Hebreo. Sa kabanatang 3, 11 at 12, ito po yung sinabi. Kaya sa aking galit ay isinumpa ko, hindi sila papasok sa kapahingahang ibibigay ko.
Mga kapatid, mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyo na magkaroon ng pusong masama at walang pananampalataya na ito'y naglalayo sa buhay na Diyos. Anong dahilan ng maraming stress? Anong dahilan ng maraming kapaguran? Anong dahilan ng parang wala kang direksyon, walang tiyak na direksyon ng buhay? Anong dahilan yan? Ang dahilan po niyan, hindi ka nakatitiyak sa mga bagay na nagaganap sa buhay mo. At hindi ka rin nakatitiyak kung ano mangyayari bukas. At kung sakaling mawala ang buhay mo dito sa lupa, ang tanong, saan ka pupunta? Ano mangyayari sa kaluluwa mo? Kaya po itong mundong ito, nakakapagod. Kaya nga po, anong ginagawa ng mga tao? Naglilibang. Di ba? Yung computer games. O kaya nagti-TikTok. O kaya, ano pa yung mga libangan ngayon? Pero alam niyo po ba na yung mga libangan na yan ay pagpapakita lang na ang tao gustong magpahinga. Yung pagbubukas ng mga kapihan. Uso ngayon yung kapihan eh. Mahilig ba kayo sa kape? Alam niyo po ba, yung kapihan na yan ay palatandaan din na maraming mga tao gusto ng kausap. Gusto nila ma-release yung sarili nila. Kasi nga po, napatunayan na ng inuman ng alak, hindi talaga maganda. Kasi dati di ba ganyan? Tapos ng trabaho, inuman ng alak. Pero ang daming manginginom ngayon, nasa ospital. At malaki ang gastos. Di ba? Kaya yung iba, hindi na inuman ng alak, kapihan na. Stress reliever. Yung iba, hindi naman kapihan, kundi ano ba yung craving ng appetite. Mga ganyan eh. Nililibang ang sarili. Bakit? Pagod na. At bakit pagod na? Kasi maraming mga tao hindi talaga makapasok sa presensya ng Diyos. Tandaan nyo, ang tao nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya kung lumalayo tayo sa Diyos, the more na napapagod ka. Kung lumalayo tayo sa Diyos, the more na hindi mo makita yung layunin ng buhay mo. Kung lumalayo tayo sa Diyos, the more na nakikita natin na walang kabuluhan ng buhay natin. Padilim ng padilim. Bakit? Kasi malayo ka sa imahe ng Diyos. Kaya po nakakapagod eh. Kaya nga po, dito po yung pamamaraan na ipinaalam ng Diyos sa pamamagitan ng Levitical practices, ang pinupunto pa rin ito, hindi tayo makapasok sa presensya ng Diyos. Sarado pa rin. At nagaganap yan, sabi, as long as the first section is still standing, which is symbolic for the present age. So kung wala si Jesus, hindi tayo makakapasok sa presensya ng Diyos. Di ba? Ayan ang sabi ni Jesus John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa Juan 10:9, ako ang pintuan. Sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Siya ay papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So, kaya dumating ang Panginoong Yesus. Dahil kung hindi dumating ang Panginoong Yesus, na natili tayo doon sa first section, sarado ang paraan ng paglapit sa Diyos. Hiwalay pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Gusto mo bang mabuhay na malayo sa Diyos? At dahil malayo ka sa Diyos, nung ikaw ay nandito sa lupa, tiyak sa kabilang buhay, hindi ka rin pwedeng lumapit sa Diyos. Kaya nga dumating ang Panginoong Yesus.
para ituro sa atin yung daan. Dumating ang Panginoong Yesus dahil siya ang pintuan. Nag-iisa lang siya. Ngayon, inaccessible God. Pangalawa, ano pang resulta? Imperfect offerings. Sabing ganon, according to this arrangement, gifts and sacrifices are offered. Marami naman talagang alay na binibigay. Maski na gaano kamahal yan, maski gaano kamitikuloso yung tupang inaalay nila, still, that cannot perfect the conscience of the worshiper. Maski na outwardly, sumusunod ka sa mga pamantayan at panuntunan na yan, ano sabi? Yung konsensya mo, hindi pa rin maayos. Kaya nga po, naalala nyo po, yung rich young men na masunurin sa batas ni Moises. Nung tinanong ni Jesus, sinusunod mo ba yung mga utos? Dire-diretso sabi niya eh. Yes! Pero ba't siya nagtatanong kay Jesus? Kasi anong tanong niya? Paano po ako magmamana ng buhay na walang hanggan? So, relihiyoso siya, masunurin siya sa batas ni Moises, pero wala siyang katiyakan na makakapasok siya sa presensya ng Diyos. Konsensya. Hello? Sa Colosas 2:21 at 23, hindi lang po ritual ng mga Hudyo, minsan ang pantakip ng mga tao sa paglapit sa Diyos. Maski po yung hindi Hudyo, marami rin silang naimbento na mga practices na hindi rin nakatulong sa kanila. Sinabi po ni Apostol Pablo, wag hahawak nito, wag titikim niyon, wag ihipo niyan. Ganyan ang batas ng tao eh. Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Di ba maraming tradisyon na ganyan? Huwag mong kakainin yan. No? Pagkapanahon na to, huwag ka maliligo. No? Pagkapanahon na to, magpapako ka. No? Maraming ritual na ganyan eh. Sa unang tingin, sabi dito ni Pablo sa mga taga-Kolosa, mukhang matalino ah. Okay yun ah. Pero anong problema? Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Hindi naman nagbabago buhay mo. Hindi naman nagiging maayos ang sarili mo. Diba? Marami kang ritual, marami kang reliyosong gawain, pero nabago ba yung kalooban mo? Nabago ba yung buhay mo? At sabi ni Apostol Pablo, ito yung frustration. Wala naman pagbabago eh. At ganun din ang Levitical way of worship. Hindi talaga nakakatulong. Sabi nung writer ng Hebreo, but deal only with food and drink and various washings, regulations for the body. Kaya nakakapagod eh. At magastos. Pero tingnan niyo po yung sabi sa huling pananalita dito sa verse 10. Impose until the time of Reformation. So, yung patakaran ng mga tradisyon, patakaran ng mga ritual, it was imposed. Pero tandaan natin, pansamantala lang ang layunin nila. Kumbaga sa nasugatan, band-aid. At hindi pwedeng band-aid lang, kasi kung cancer pala yung sakit mo, hindi pwedeng band-aid lang yan. Hindi pwedeng biogesic lang ang iniinom mo. Hindi pwedeng mag-asawang gamot. No? Hindi ganon. Baka kailangan kang dalhin sa mas sophisticated na pagamutan. At ganon po ang relihiyon na umaasa sa mga ritual at mga tradisyon na ginawa ng tao o maski na panuntunan ng Diyos yan. Ang sabing ganon, dapat nang matapos yan sapagkat dadating yung panahon ng reformation.
proclamation. At yan po'y nabanggit sa Lumang Tipan, no? Sabi ni Jeremias sa 31 na bahagi ng kanyang sulat. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israelita at taga-Huda. No, dadating yung panahon na ito, bagong kasunduan ang gagawin ng Panginoon. At yan po yung diniscuss natin, no, sa unang bahagi o sa huling bahagi ng chapter 8. No, last time, no, yung new covenant na yan, pinag-usapan po natin. At dito rin sa sinulat ni Jeremias sa chapter 23 verse 5, narito ang mga araw ay dumarating. Kasi sa panahon nila, Lumang Tipan, parating pa lang yung mga bagay na yan. Sabi ng Panginoon na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga, righteous branch. At siya'y mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan at magagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Dito, nakita ni Jeremias yung darating na righteous branch. Yung righteous branch na tinutukoy, yun yung Messiah. Yun ang Kristo na darating. At ito po yung pagbabagong magaganap. Tingnan niyo po, dahil dumating na ang Kristo, yung mga sumampalataya, anong kalagayan nila? Sabing ganun sa unang Pedro 2:9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, pansinin niyo po, mga paring naglilingkod sa hari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos. Take note, sino na yung pari na naglilingkod sa hari? Sino yon? Mga mananampalataya. So bilang mananampalataya, meron kang kalagayan ngayon bilang pari. Sa Lumang Tipan, piling-pili yung mga pari. Ang kanlang ni Aaron, mga Levita lang. Nakakapasok sa tolda, pari lang. At dun sa Holy of Holies, yung punong pari lang ang pwede pumasok. At once a year. Pero ano yung pagbabago sa Bagong Tipan? Nung natapos na ni Jesus yung gampanin, yung mga sumampalataya, sila ay itinuturing na kabilang sa lahing pinili, paring naglilingkod sa hari, bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos. At anong trabaho natin? Gagawin pa ba natin yung mga ritual? Hindi po. Kasi tinapos na ni Jesus yung ritual ng pag-aalay. Anong trabaho ng mga pari, ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan? Hinirang kayo ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman at nagdala sa inyo sa kanyang kahanga-hangang liwanag. Anong trabaho ng pari? Hindi na po yung mag-alay. Kasi si Jesus na ang naging perpektong alay. Anong trabaho ng pari? Maghayag. Proclamation. Bilang mananampalataya, hindi tayo dapat maging tahimik sa pananampalataya na meron tayo kay Kristo. Kasi yan po ang trabaho na natin ngayon. Ang magpahayag ng kahanga-hangang ginawa ng Diyos. Dati tayong nasa kadiliman, ngayon nasa kaliwanagan na tayo. Kung paano nangyari yan, ipaalam natin sa maraming mga tao. Marami pong mga tao ngayon, nalilito pa sila. May mga tao nga po, baka isa sa inyo dito, sinubukan mo na lahat ng relihiyon. Pinasok mo na lahat ng mga kung ano-anong mga relihiyon na yan. At may mga tao pa pong gumagawa nun. Ipaalam natin sa kanila. Hindi ritual ng tao, hindi relihiyon na ginawa ng tao. Ang kailangan nila si Jesus Christ. Sapagkat si Jesus ang daan, ang sunod, katotohanan at ang buhay. At ano sabi? Walang makakaparoon. Kanino? Sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ipaalam natin yan. Kaya po marami ng pagod. Marami ng nalilito. Kasi yung mga pari, tayo yun,
Minsan tahimik tayo. Pinaalam mo na ba sa kapitbahay mo na nagligtas ang Diyos? Ipinaalam mo na ba sa mga kapitbahay mo na ang taong makasalanan, kung hindi niya kikilalanin ng Panginoong Yesus, mamamatay siya sa kasalanan niya? Pinaalam na po ba natin yan? Hindi may iwasan ng kamatayan. Pero sa kamatayan, tandaan nyo, may nagtagumpay. Si Jesus Christ. Amen. Hindi kwentong barbero yung usapan natin. Hindi kwentong lasing. Hindi Totoo po ang mga pinag-uusapan natin. Merong time of reformation. At yung time of reformation, naganap na po ito. Dumating na ang ating tagapagligtas. Natapos niya na yung gampanin. At ito po ang tatalakayin natin sa mga susunod na bahagi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Hebreo. Yung heavenly form of worship na ginawa ni Jesus. Pero sa ngayon po, in summary, tandaan po natin, yung review of Levitical priesthood, meron lang specific na lugar para makatagpo ang Diyos. Tabernacle. Ano yung procedure ng worship? Once a year, atonement by high priest to a blood. Yung daily, priest lang din ang pumapasok sa tabernakulo. Anong result? Kita po natin, inaccessible God. Still, we as sinners separated from God. Imperfect offering. Still, we are under guilt of sin. Sa konsensya natin, alam natin, hindi tayo tatanggapin ng Diyos eh. Di ba? Alam mo yun eh. Kaya nga kung wala si Jesus Christ, sabi ng Ecclesiastes, kumain na lang tayo, uminom, magpakasaya. Kung wala ang tagapagligtas. Kaya lang anong mabuting balita? May kaligtasan kay Kristo. Amen? Malinaw na malinaw yon. Anong implication ng pinag-aralan natin? Una, God desires people to approach Him. Hindi malayo ang Diyos. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Pangalawa, God is particular about how people should approach Him. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, pero tandaan natin, may gustong pamamaraan ang Diyos ng paglapit sa Kanya. Hindi yung kung ano lang gusto mo. Very particular ang Diyos. Kaya nga dun sa toldang tipanan, kung mababasa natin yung aklat ng Levitico, Exodus, yung sukat, yung kulay, yung haba, ng mga articles na nasa loob ng templo, sinabi ng Diyos yun eh. Pinaalam yung kay Moises. Napaka-mitikuloso, napaka-specific ng mga paraan ng paggawa nun. So the same thing is true. Gusto mong lumapit sa Diyos, hindi sa paraan mo. Hindi sa paraan na inisip ng tao. Ang paglapit sa Diyos sa paraan na tinuro niya. Amen? At ano yung paraan ng paglapit sa Diyos? Si Jesus. Amen? Si Jesus ang paraan. I am the way, sabi ni Jesus, the truth and the life. So kung wala si Jesus, sorry to tell you, hindi ka pwede lumapit sa Diyos. At kailanman hindi ka tatanggapin sa langit kung wala si Jesus. Pero kung nasa iyo si Jesus, kung may relasyon ka kay Jesus, welcome. Sabi ni Jesus dun sa magnanakaw sa krus na katabi niya nung pinako siya, ano sabi niya? Today, you will be with me in paradise. Wow. Namatay yun, yung katabi niya magnanakaw, pero saan pumunta yung kaluluwa nun? Kung nasan si Jesus, dun pumunta yung kaluluwa ng tao na yun. Bakit? Kasi nanampalataya siya sa Panginoong Jesus. Amen? Ikaw ba'y sumampalataya sa Panginoon? Ano sabi ni Jesus? Today. Hindi, wag naman ngayon. Wag
naman masyado mabilis. Pero sinabi yun ni Lord kasi mamamatay na no, yung katabi niya. Alam natin, kung dumating man ang panahon, nakunin tayo ng Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta. Ang pangatlong bagay na ini-imply nito, banal ang Diyos. Pag sinabi nating banal ang Diyos, perfect in character and work. Hindi siya nagkakamali. Ganun ang kabanalan ng Diyos. Walang mali, walang sablay. Perfect. At pangalawa, He is not author or doer of evil. Wala siyang masama na ginawa o intention man. Banal ang Diyos. Kaya nga po, lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa mundong ito, kilos po ng Diyos yan. Bigay ng Diyos yan. Isipin nyo lang, sa kabila ng kasamaan ng tao, may mabubuting bagay pang nagaganap. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Narito pa rin siya. At nais niyang iligtas tayo. Amen? Come to me, sabi ni Jesus. Come to me, all of you who labor and heavily laden, and I will give you rest. Nasa Kanya lang ang tunay na kapahingahan. Kaya lumapit tayo sa Kanya, magpasakop tayo sa Kanya, pasanin natin yung pamatok niya, sapagkat ito'y totoong makakagaang sa buhay natin. Kaya nga po, as an application, let us come to the Father through the Lord Jesus Christ. Let us come to the Father based on His way or directives. Hindi paraan ng tao, paraan ng Diyos. Let us live a life being conformed to the image of His Son. Ito po yung holiness. Ang holiness, hindi perfection, kundi daily, bagamat may kahinaan tayo, may kakulangan tayo, nagkakamali tayo, pero unti-unti, yung buhay natin nahuhubog ayon sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Amen? Nag-i-improve ba yung buhay mo ngayon? Lumalayo ka ba sa kasalanan? Iniiwasan mo na ba yung gawain na hindi tama at paglabag sa utos ng Panginoon? Kung unti-unti nakakawala ka dyan, then, yan po yung buhay na nais ng Panginoon. Hanggang dumating ang panahon, yung wangis ng Panginoong Hesus, the perfect man who ever lived, makikita sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Napakaganda po niya. Kaya nga po as a challenge, share your idea why human form of religion could not set free a guilty conscience. Ano po sa tingin nyo? Bakit maraming relihiyoso hindi nakatitiyak sa kaligtasan niya? Share your thoughts. What if you live in the time of Moses? How will you regularly come to God to receive His forgiveness? Isipin niyo yun. Kung hindi dumating si Jesus, anong gagawin mo? What if Jesus did not came? How will you live your life? Di ba? Ang hirap mabuhay kung wala si Jesus. But the good news, kaya nga po mabuting balita, dumating si Jesus. Amen? Mga kapatid, ito yung earthly way of worship. Nakakapagod, maraming requirements, but still, hindi ka pa rin makalapit sa Diyos. Malayo pa rin siya. Still, yung konsensya mo, sa dami ng mga ritual, inialay, still yung konsensya mo. Alam mo, makasalanan ka. Let us not rely sa earthly worship. Magtiwala tayo sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? At kung yan ang kalagayan natin ngayon, hayaan po natin magbigay tayo ng pagsamba sa Kanya. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne.
mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Come on, let's sing this song. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man will dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your love, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship just to worship. my King. Yes, No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. oh Lord, I bring. Oh Lord, I bring an offering to you. Yes, Lord. Dahil sa natapos na gawain ng Panginoong Yesus sa krus, dahil sa kanyang biyaya ng pagliligtas, dahil sa kanyang kahabagan sa mga makasalanan na katulad natin, at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, ibinigay niya ang kanyang anak. My brothers, in view of God's mercy, let us offer our bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is our spiritual form
of worship. Let us not be conformed to the image, to the pattern of this world, but let us be transformed by the renewing of our minds, that we may be able to test and approve what is good, pleasing, and perfect will of God. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat dahil inalay mo ang iyong sarili upang yung katubusan sa mga makasalanan ay maganap. Panginoon, patawarin mo kami. Kung dumadating sa buhay namin na iniisip namin na may kailangan kaming gawin para sa iyo upang tanggapin mo kami, upang mabayaran ang kasalanan namin, kami ang gagawa. Panginoon, patawarin mo kami sa ganong kaisipan. Patawarin mo rin kami kung hindi namin lubos na pinagkakatiwala ang buhay namin sa iyo. Na bagamat ikaw ay banal, hindi namin may pagkatiwala yung sarili namin sa iyo. Panginoon, alam naming perpekto ka. At kailanman walang kasamaan na gagawin ka. Patawarin mo kami, Panginoon, kung ayaw naming sumunod sa iyo ng buong puso. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa mga panahon na hindi namin kontrolado ang sitwasyon, mas nadadala kami ng takot, nadadala kami ng pangamba. At may mga pagkakataon, parang mas gusto namin magtiwala sa sarili namin o sa magagawa ng tao. Patawad, Panginoon, kung naiisip namin yung mga bagay na yun. Tulungan mo kami na lumago pa sa pananampalataya, na anuman ang sinabi mo at kung paano mo pinakilala ang sarili mo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan ng iyong mga nilikha, kung paano ka nagpapakilala, Panginoon. Nawa, dito kami lumakad, dito kami magtiwala sa iyo. Panginoon, salamat dahil alam namin meron kaming buhay na walang hanggan sa Panginoong Hesukristo. Napatawad ang kasalanan namin. Ginawa na ng Panginoong Yesus ang lahat ng dapat gawin upang matubos kami sa kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil itong pansamantalang paraan ng paglapit sa pamamagitan ng earthly form of worship, natapos na to. At ngayon, bukas ang pintuan sa paglapit sa iyo. Yung tabing sa kabanal-banala, napunit na. Kaya't malaya kaming nakalalapit sa iyo. Malaya kaming nakakatawag sa iyo. Malaya kami na maranasan ka sa maraming pagkakataon. Salamat, Panginoon. Salamat sa bagong pakikipagtipan na ginawa mo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang buhay namin nawa hubugin mo upang ang aming gagawin, iisipin, at maging sasalitain ay magbigay ng kaluguran sa iyo. Sa iyo na aming Panginoon. Sa iyo na aming Diyos. At alam namin walang ibang totoong Diyos maliban sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil nagpakilala ka sa amin. At sa aming kapulungan ngayon, patuloy ko pong hinihiling na ang bawat isa na kasama namin
sa panambahang ito. Maging yung hindi man physically present, gamit itong aming itong social media namin. Lord, hinihiling ko po na ang pagpapala mo ay mawanasan ng bawat isa sa amin. Mga kapatid, sa oras na ito, bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa lugar na ito, nais kong ipahayag ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na nagplano ng paraan ng pagliligtas, siya na lumikha ng langit at lupa at lahat ng narito. Siya ang nananatiling Panginoon. Siya ang nananatiling tagapagligtas. Siya ang nag-iingat sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sa atin na itinuring na bayan ng Diyos, tayo na itinuring na pari na naglilingkod sa hari, tayo na hinango mula sa kadiliman at ngayon ay nasa kaliwanagan. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God be upon you, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says and agree. Amen. Amen. Bakit po tayo nag-e-exist as a church? Ano pong mission natin? Our mission is To glorify God. Paano natin gagawin? By proclaiming the gospel. Hanggang kailan? Until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Pansinin niyo yung mission statement natin. Sinong gusto nating luwalhatiin? Si God. Paano natin siya bibigyan ng kaluwalhatian? Proclamation. Anong trabaho ng priest? Ipahayag ang kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang slogan natin, sabihin nyo sa katabi nyo, Sharing Christ, changing lives. Sa isa pang katabi nyo, sabihin nyo, Sharing Christ, changing lives. Magandang maga po sa bawat isa. Sige po, round of applause. Ayan, Pastor. So, meron kasing mga bagay na madalas pinagdidiskusyonan ng mga maraming tao. So, para maliunawan yung ating mga viewers ngayon. So, ito po yung kanilang tanong. Ano po ba ang mga pagpapatibay na sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo at hindi sa sariling mabubuting gawa ng isang makasalanan ay makakapasok sa langit? Sinabi mo, pagpapatibay. Ang Panginoong Jesus, siya mismo yung nagsabi sa Juan 14:6. Sabi niya gano'n, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, hindi sa pamamagitan. Yung claim natin na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, siya mismo nagsabi. At yung pag-angkin ng Panginoon sa katotohanan yun, ibig sabihin, wala nang ibang paraan at wala nang ibang daan para makapasok sa langit. So yung mismong salita ng Panginoon, yun ang panghahawakan natin. At ang dahilan nun, maraming ikwinento at ipinaalam sa atin. Yung kamatayan ng Panginoong Jesus, yun ang nagbayad sa kasalanan natin. At yung Panginoong Jesus, siya lang ang perpektong handog. Sabi nga ni Juan Bautista, ang kordero na nag-aalis ng kasalanan. So walang ibang makapag-aalis ng kasalanan, kundi ang Panginoong Jesus. At nagawa ng Panginoong Jesus yun nung inialay niya yung kanyang sarili. At ang pagpasok sa langit, hindi tayo makakapasok doon kung hindi tayo matuwid, yung righteousness. At yung righteousness na requirement sa kalangitan, ang tanging nakagawa nun, si Jesus Christ din. At yung ginawa ni Jesus Christ sa krus,
at yung pamumuhay niya bago siya ipako sa krus, ito ang naging batayan. Kaya ang isang makasalanang katulad natin, papasok sa langit. Bilang makasalanan, pag sumampalataya tayo sa Panginoon, yung kasalanan natin napatawad. And at the same time, yung katuwiran ng Panginoong Hesus, ito yung binibili sa atin. So the moment na tumingin ang Diyos sa atin, hindi yung katauhan natin na nakikita, kundi ang nakikita ng Diyos ay yung katuwiran ng kanyang anak. Kaya tayo papasok sa langit. So, kaya yun ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Walang iba, kundi siya lang pala. Yun, maraming salamat, Pastor Rally. So, malinaw, Jesus is the only way. Maraming salamat po. Okay, thank you. Hi everyone! Thank you for watching our online worship service. So sana po lagi namin kayong makasama sa pananood ng aming worship service. At para patuloy kayong updated, tingnan po natin yung mga announcements. Thank you! Bye! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.